Frontal system o cold front patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Pero nalalabi ng bansa, katamtaman ang panahon, maulap at isolated pa rin ang inaasahang pag-ulan sa nalalabi ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 21, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 11:11 na ng umaga. Halos stationary pa rin ang magiging lagyan ng panahon natin although magiging mas maulap o mas katamtaman na panahon ang karamihan na iiral sa atin sa Luzon at ilang bahagi ng Nodo Luzon. Patuloy pa rin ang frontal system o cold front kaya medyo nakakaramdam pa rin tayo ng ginaw dito sa bahagi ng extreme Nodo Luzon maging sa bahagi po ng Central at Metro Manila. Kaya lang madalas magiging mas gloomy at maulap ang ating maghapon, overcast dahil pa rin sa salubungan pa rin ng init at lamig sa silangan dagat Pasipiko pa rin dahil mga po lumalakas na nga po yung ating hanging silanganan o yung ating easterly trade wind. Kaya napapansin ninyo ay tumataas-taas na po ng bahagya ang ating hot humid na panahon. Pero syempre mas prefer pa rin sa ngayon ang lamig dala po ng northeasterly surface wind flow. Nanatiling manipis pa rin ang presensya nito kaya nakakaranas pa rin tayo ng kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Syempre hindi mawawala ang banggaan ng frontal system dito sa silangan ng bansa na nagdudulot po ng manipis na shear line dito ngayon sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin ang malawak ang pag-ulan dyan ngayong araw. Mula pa yan kahapon. So kung titingnan natin sa pinaka Doppler radar imagery ay so far ay wala naman tayong gaano pa rin na nakikitaan na malawakan na water vapor dito sa bahagi ng Luzon. So kung titingnan po natin sa pinaka-Doppler radar imagery natin, puro maninipis lamang nakikitaan natin at ilang mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang umiiral kabilang nasa bahagi nga po ng silangan at timog silangan ng Luzon. Kasama na ang bahagi po ng Bicol region. Ayan, kitang-kita niyo po. And generally, halos walang gaanong water vapor, mangilan-ngilan lamang sa iba't ibang panig ng bansa, yung mga ilang water vapor na natatanaw natin dito. So mapapansin nyo po, mga portion lamang na magkakaroon ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Ayan, yung mga maliliit na yan. Dito sa bandang Mindanao halos wala pero na-expect natin ay malawak po dapat ang kaulapan dyan na nadedetect ng Doppler radar. Pero kung yun ang nakikitaan, wala po tayong magagawa. Pero yun ang pinaka-actual dapat sa pinaka-satellite imagery. Kung titingnan nyo po dito, malinaw na may mga maulap at maulan na panahon. Sa ating current conditions, bukod sa overcast nga po, gloomy haze at mostly cloudy, ay expected pa rin ang tuloy-tuloy na medyo mahangin sa amin sa Caloocan. Sa lawas sa picture na itala naka-weather station kanina ng 3:37 AM, pinakamababa na ang 24.5 degrees Celsius, pero kahapon ay nasa 30.5 degrees Celsius ang highest air temperature sa amin sa Caloocan, kahapon ito ng 1:05 PM. So mababa pa rin ang ating heat index at 37.4 degrees Celsius pa rin. So, hindi pa ganun kabilis ang pagtaas ng ating temperatura. At sa pinakamainit naman sa San Jose Occidental Mindoro ay nakapagtala sila ng highest na 32.9 degrees Celsius. So, medyo bumaba rin sa bandang San Jose. Pero highest na po yan na temperatura sa bansa. Sa lowest naman na natiling stationary na 14.2 degrees Celsius sa Baguio City at sa Inulan, ang Borongan Eastern Samar pa rin ay nakatotal pa rin sila ng 32.2 millimeters na total rainfall. Since wala namang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 79%, almost 80% at bumaba ito ng 7% since last hour. Mataas pa rin ating atmospheric pressure na 1010 hectopascals, mabagal daw ang pagbaba nito since last hour. At nanatiling moderate ang ating air quality so magmas mo tayo sa mga sensitibong mga baga at 37.63 micrograms per cubic meter mga folks. At pagdating naman sa ating high tide low tide status, ay pa-high tide po tayo. So, tumataas na po yung ating sea level. At double check natin kung aabot sa 1 meters
yung magiging sea level natin. Double check natin para sigurado. Well, mukhang pinakamataas lang ang 0.8 meters. So halos wala sa 1 metro ang magiging sea level natin o taas ng sea level. So wala naman po magiging problema yan mga folks. At sa loob ng 3 o 2 araw, pinamataas lang ang 0.8 meters hanggang ano na po yan Lunes, sa susunod na Lunes na at least hanggang 0.8 ang pinakamataas na sea level. So yung pinaka high tide hindi aabot o lalagpas ng 1 metro yung taas. Sa atin naman almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:17 AM at lulubog po ito mamayang 6:02 PM. At sa ating moonrise and moonset ay ating waxing crescent at 16% illuminated na po. So malamang kaka-moonrise lang din ito. Yan, so kaka-moonrise pa lamang po nito kaninang 8:43 AM ngayong umaga at lulubog po ito mamayang gabi at 9:29 PM. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend, Sabado hanggang bukas ng Linggo, patuloy tayo magiging mas maulap na panahon hanggang bukas. May ilang pagkaklaro lang daw bukas na ng bandang hapon. Well, tingnan natin kung mangyayari po yan. Pero expected ang partly to mostly cloudy ang inaasahan nating maghapon. Yan. Ang chance na pag-ulan ngayong araw, isolated po ito. So walang percentage pero isolated ang expectancy ng mga pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 to 24 degrees Celsius. Diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po sa satellite ng Himawari ng Pag-asa, makikita po ang malawakan nito ng maulan na panahon pa rin sa Eastern Visayas at Mindanao at mga pagitan niya na sa Southeastern Visayas at northeastern naman ng Mindanao. So na magiging mas maulan po ang bahagi ng Giyan Eastern Samar hanggang Borongan na po yan. Maabot yan sa ilang bahagi pa rin ng Dolores at Chete at sa bandang Surigao region naman ang Dinagat Islands, Siargao at most of Surigao del Norte at Surigao del Sur. So magiging maulap at maulan din ang expected natin sa ilang bahagi na Agusan del Sur at ilang bahagi ng Northern Mindanao. May mga mauulap na panahon din ang nalalabi sa bandang bahagi ng Davao Region, kabilang ng Davao de Oro. Yan, sa may bandang Davao City, umuulan na rin, maulap, mahihinat katamtamang pag-ulan nito, extend din hanggang Cotabato, Maguindanao del Norte Sur, kabilang na ang Sultan Kudarat, Coronadal at Davao del Sur. Dito sa paligid yan ng Bansalan, Santa Cruz, Kapatagan at Kiblawan po. Magdala po ng payong, asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat din mga folks. Sa ibang bahagi naman ng Northern Mindanao, at least medyo katamtaman, medyo umaaraw sa inyo dyan, pero expected ang isolated rain showers, kabilang na ang buong Misamis Oriental, hanggang Cagayan de Oro na po yan, papasok po yan ng Zamboanga Peninsula, starting po ng Misamis Occidental, hanggang Zamboanga del Sur po yan. Mahinat katamtaman din ang pag-ulan ang inaasahan sa City of Zamboanga, Basilan at Ulusulo po. At sa bahagi naman ng kanluran ng Visayas, maaraw at katamtaman din ang ating panahon. Hindi mawawala ang mga localized thunderstorms sa isolated rain showers po maging sa bandang Cebu, Bohol at Leyte area. Lalo na sa may bandang Southern Leyte, maulan din po diyan sa inyo. Pero the rest ng Negros Region at Panay Island, asahan na maulap ang panahon, medyo katamtaman lamang. Expected din ang mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Yan, mas kita po dito yung mga mauulap na himpapurin. Kasi kung kay Pag-asa titingnan, halos hindi ma-distinguish yung ulap, yung kapal ng ulap. Pero kung gagamitin natin ng Himawari Japan Meteorological Agency ay mas detalyado po yung maulap o yung kapal ng kaulapan na umaabot nga po sa hilagang bahagi ng Panay Island at sa halos buong Negros Region po. Yan, mapamisamis o mapamisamis Oriental o Occidental man po yan. Negros o Mapa Negros, Occidental o Oriental man po yan. Yun. At kasama na ang bahagi ng Cebu, Bohol and most of bandang Southern Luzon po. Yan. And the rest ng buong Eastern Samar at Leyte, magiging mas maulap po kayo dyan at expected ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pagdating naman sa Southern Luzon, magiging maulap, katamtaman din, pero at least moderate ang umiiral. Medyo umaaraw-araw sa inyo sa buong Kabikulan. Expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms pagsapit po ng hapon, lalo na sa bandang gabi. Kasama na ang Catanduanes at dulong-dulo po ng Legazpi at Sorsogon. Pero the rest, medyo umaaraw sa inyo at medyo hot humid ang panahon.
at the rest ng Mimaropa, magiging mas maulap din po tayo. Ang pag-ulan, isolated lang din po, pero at least sa bandang hapon na po yan, mga isolated lang, mga mahihina na mga kalat-kalat na pag-ulan lamang. The rest, moderate ang panahon, medyo nagfe-fairly weather at oftentimes magdalas, pero madalas din ang forecast na magkakaroon ng mga biglaang mga patak ng mga buhos ng ulan. Mula naman sa Calabarzon area kasama na ang Metro Manila at Quezon Province, magiging very gloomy po tayo at overcast, pataas na yan ng Bulacan, Pampanga, kabilang na ang buong Nueva Ecija, pataas na yan ng San Jose, Quirino, ng Northeast Luzon, hanggang dyan na yan sa buong Cagayan Valley, pataas ng Tugigaraw area. Pagkaroon man ng mga isolated rain showers, pero mapapansin nyo ay mga lamang light drizzle rain lamang ito kung pumasok yung forecast. Pero generally halos wala namang masyadong pag-ulan, pero maulap at gloomy na panahon ang iiral, kabilang na ang bahagi po ng Central Luzon at western section ng Zambales. Pero at least dito mas umaaraw sa may bandang kanluran ha, kabilang na ang Pangasinan, La Union, pataas na yan ng Ilocos Norte. So generally medyo mas katamtaman ng panahon sa halos buong North Luzon at South Luzon, maliban na lamang dito sa pagitan na po ng Eastern Visayas at Mindanao, na kung saan nandyan nagsasalubungan yung ating mainit at malamig na hangin. Dulot po yan ng cold front dito sa Hilaga. Yan, kasi may jet stream kasi dito na umiikot-ikot dyan. May high pressure area na jet stream dyan. So yung malamig na hangin mula sa may bandang Japan ay nahahatak nito at nagbabanggaan tuloy dito sa Easterlies. So mainit na hangin silangan na natin. So ang resulta po niyan ay isang maulap na shear line dito sa pagitan na yan. So yung maulap na yan, magbubunsod po yan ng mga makalat-kalat na pag-ulan dito sa Eastern Visayas at Mindanao. So magpapatuloy yan this week at maaring magtuloy-tuloy pa yan this coming weekdays. Yung huling linggo natin ng February, tuloy-tuloy pa rin po yan mga puksa. Pero maliwanag na unti-unti, numinipis na talaga ng numinipis ang ating amihan. Mapapansin nyo po, hindi na gaano kalakasan yung northeasterly surface wind flow natin. Nahahatak lang siya dahil sa malakas po dito na jet stream, yung jet stream po ng high pressure area sa itaas dito sa may bandang southeastern part ng Japan. Yan, nawala yung data pero makikita natin yan sa ibang satellite imagery. Yan, example na lamang, mag-i-infrared tayo o kaya convective storm. Makikita natin yung jet stream. Ayun oh. Mapapansin niyo po yung jet stream sa may bandang southeastern ng Japan. Yan. So, nangyari yung mga hangin dito, medyo nahahatak siya. Parang nahihila siya nung parang high pressure area dito. Nahihila, nagkakaroon ng steering environment dito. Kaya mapapansin nyo yung mga kaulapan, bumabalandra dito. Kaya lang, siyempre, sumasama pa rin yung ilang ginaw dito o yung lamig sa may bandang Taiwan, bandang South Korea o bandang China, nahahatak siya. So nagsasalubungan tuloy dito na nagkokos po ng shear line. So para sa pinaka-natural color, para makita natin, ayan, makikita niyo ninyo yung manipis na northeasterly surface wind flow. Nahahatak lamang ng isang malakas na steering environment dito sa bandang southeastern ng Japan. Yan, bandang East Japan. So nagbabalandra, nahihila pa ganyan yung ilang northeasterly surface wind flow natin. So nagkokos po ng frontal system, yung cold front dito, and then bumabangga siya dito sa sumasalubong na easterly. So ang resulta po yan, nag-accumulate tuloy yung water vapor dito. Then resulta ay malawak ang pag-ulan tuloy dito sa bandang silangan ng bansa natin, dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Kung titingnan naman natin sa gas, wind gas and MSLP o mean sea level forecast, makikita po natin ay manipis na rin talaga ang hangin. Pero syempre, dahil nga po nahihila yung ilang lamig sa Hilaga, dahil sa jet stream ay nagkakaroon pa rin tayo ng accumulated na water vapor dito. Ito po yung bugso ng hangin. Mapapansin nyo, hindi na ganun kalakasan yung ating amihan. Yan, numinipis na talaga siya as time goes by po talaga habang nagta-transitioning into hot dry season. So may mga bugso pa rin tayo ng hangin, at least mga around 38 to 50 kilometers per hour na bugso. Pero yung mean sea level pressure natin, at least bumababa na po yung atmospheric pressure natin sa mga susunod na araw, pumapalo na ng mga, ayun, mababa pa nga, 1,008 to 1,006 hectopascals, umaabot na rin sa meban ng Metro Manila. So humihina-hina na talaga ang ating amihan. Malinaw naman po yan.
Sa 24-hour accumulated rainfall mula sa WRF ng Pag-asa data feed, makikita po natin ang bandang Mindanao pa rin ang may mataas na accumulated water vapor, most of northern Mindanao at eastern Mindanao, ganun din sa southeastern Visayas. At least naglalaro between 30 to 60 millimeters na ulan sa loob ng 144 hours. Sa NCR, halos wala tayong gaanong inaasahang mga pag-ulan. Wala tayong nakikitaan dito. Ayun, no? Halos klaro ang NCR, so wala tayong magiging problema sa posibleng pag-ulan hanggang forecast na yun hanggang February 27 o hanggang sa huling 3 araw ng February. Ayan, base na rin dito po. Sa 6-hour SWOT naman natin yung concentration ng ulan, mapapansin natin ang highly concentrated ng SWOT ng ulan bandang Mindanao pa rin at southeastern Visayas pa rin. Ayan. Hindi masyado sa bandang Southern Luzon at buong Northern Luzon sa loob ng darating na week na ito. So hanggang February 24 na yan to 27 o hanggang sa mga huling 3 araw ng February. So kailan ba yan? So lumalabas mga bandang Tuesday to Wednesday hanggang sa mga siguro mga 3 huling araw ng February. Ganyan po ang ine-expect natin na magiging forecast. Magiging maulan pa rin ang bandang Southeastern o Eastern Visayas at bandang Mindanao pa rin nitong darating na weekdays. At least naglalaro mga around 50, mangilan lamang na mga posibleng umabot pa ng 100 millimeters na total rainfall in every 6 hour to total to 144 hour period po yan. So yan po ha, yan na po yung mahabang forecast natin. So makikita natin yung SWOT dito halos bandang Eastern Visayas at Mindanao pa rin. Yung 6-hour accumulated rainfall natin. So, wala masyado sa bandang Southern Luzon, Metro Manila at extreme Northern Luzon sa mga huling linggo daw ng February. Base lamang to sa GFS ha. So, kung matitingnan naman natin sa ECMWF, maging sa Tropical Cyclone Strike Probability, ay wala naman tayong ine-expect na merong lalapit sa bandang Luzon area. So, which is, i-discuss natin yan sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring mula sa mga computer models po, yung mga extended forecast po mula sa GFS at iba pang mga weather agencies, halos patuloy na magiging maulan lamang ang bandang Southeastern Visayas at Mindanao. At medyo mayroong frontal system pa rin. Dahil nga po dito sa isang steering nga po ng high pressure area, kitang-kita naman po natin sa simulation na ito, yung high pressure area dito. So kung ipopost natin yan, ipiprevious natin, yan, medyo merong steer ng high pressure area dyan. Ayan, So, yung steer ng high pressure area ay nagkukos po dyan yung ating yung hangin na malamig dito sa may bandang Eastern China. Nahihila siya. Nagkakaroon ng paghila, nagkakaroon ng steering pool. Yan, steering pool po yan ng hatak ng hangin. And then, siyempre, ang easterlies naman ay nanggagaling po dito. So, bumabalandra sila, nagsasalubungan sila na resulta ng accumulated water vapor sa pagitan nilang dalawa na resulta po ng shear line. Nagkakaroon tuloy ng shear line dyan. So, malinaw po. Ito po yung sinasabi natin na steering na high pressure area. Yan. Nagkakaroon ng steering dyan. So, yung ilang hangin mula dito sa hilaga ay medyo nahahatak. Kasi nga po, yung ating amihan, yung northeasterly surface wind flow, although meron pa, manipis na lamang to, hindi na ganun kalakasan yung puwersa niya. Kaya pag nagkaroon ng high pressure area o steering environment dito, ay medyo nahahatak yung ilang hangin dito. Ang resulta, nagkakaroon tuloy tayo ng water vapor na naiipon tuloy dito sa may bandang kanluran ng bansa, mga mangilan-ngilan dito. Yan, nagkakaroon ng water vapor dyan. So, syempre, may mga mainit na temperatura pa rin ng hangin ang sumasalubong sa kanya habang hinihila nitong central ng steering environment na to. So, nagkakaroon po tayo ng shear line dito. Yan. Ito po yung malamig na hangin. Yan. Nagkukos po ng high pressure area. Then, yung nahihila niya na malamig na hangin bumabangga sa easterlies. Resulta ng pinaka-shear line po. Ayan, Kaya mapapansin nyo, ang bandang Eastern Visayas at Mindanao pa rin ang patuloy na uulanin sa mga susunod na araw po yan. So, hanggang nitong darating na araw ng Martial Law Day, yung celebration, February 25, ay expected po na magiging makulimlim tayo at maulan. So, sa planong mag-rally sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, medyo hindi maganda ang magiging panahon po ninyo. Dito sa bandang Luzon, although patuloy tayo magiging mas makulimlim,
At typically, very isolated lamang ang pag-ulan kung sakali sa mga susunod na araw, base na rin dito sa ating forecast, ay mukhang hindi naman ganun na mataas ang tsansa ng pag-ulan. Pero maghapon na magiging mas makulimlim tayo. So, kay GFS po yan ha. KCMWF, ganun din, ay patuloy pa rin na magiging maulan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Yan o. Meron pa rin tayong shear line na nag-accumulate dito sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao. Yan o. Dahil nga po dito sa steering environment na ito ng high pressure area, ano, kitang-kita po sa may bandang silangang bahagi o southeastern part ng Japan. Ayan o. So, mapapansin nyo po, nahihila yung ilang hangin dito. Siyempre, nahihila niya yung malamig na hangin dito sa may bandang China. So, nagsasalubong sila dito ng easterlies. Ang cause, yan o, kitang-kita yung pinaka-shear line nyo. Ipopost natin. Kay SMWF to ha. So, mataas ang accuracy ni SMWF. Ayun o. So, kitang-kita po yung pinaka-linya ng shear line na ito. Ayan. Tapos, may surface top dito. And then, ito po yung shear line. And then, ito po yung accumulated water vapor sa pagitan ng shear line na ito. Umaabot po yan ng ilang bahagi ng Eastern Visayas. Meron din sa may bandang Bicol region. And then, magkakaroon ng malawakang pag-ulan po dyan. So, maliwanag po yan mga folks. Ito po yung high pressure area, yung steering, at yung hatak sa malamig na hangin dahil po sa malakas na steering environment niya. Yung ating amihan, meron pa rin tayo pero manipis na lang talaga yung ating amihan dito sa Nodo Luzon. Kaya lang, may mga ilang portion nahihila nga po. Ganyan. Malawak po yung paghila niya, so ramdam pa rin natin yung medyo ginaw ng hangin. Yan, hanggang Metro Manila. Kasi malakas yung hila ng hangin ng ridge of high pressure na ito. Actually, not ridge, yung steering ng high pressure area. So, syempre, babangga siya dito sa easterly, sa ibaba. Ito po yung mainit na hangin na easterly trade winds. Yung mainit na hangin o warmer na air na nagbabanggaan dito sa pagitan na ito ng malamig na hangin sa hilaga. Ang resulta po ay shear line. So, yun. So, kung titingnan nyo yun sa report ng Pag-asa, ay ilang beses na ipinapaliwanag yan kung ano ang ibig sabihin ng shear line na yan. Kasi maraming nagtataka bakit wala naman tayong habagat, wala naman tayong bagyo, pero grabe ang pag-ulan sa kanila dyan sa may bandang Eastern Visayas, maging sa bandang Mindanao, halos sa lululubog ng baha. Yun. Epekto po yan ng shear line mga folks. So, mula dyan ay wala naman tayong namamataan na anumang tropical wave na makikita rito. Typically, surface trough lang talaga at yung pamumuo ng shear line pa rin nitong huling linggo ng February. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin po yan habang meron tayong malakas na steering environment na hinihila nitong high pressure area na to. So, malakas po yung jet stream sa kanya. And then, ganun din po ang makikita natin dito sa global spectral model. Ganun pa rin. Ayan, manipis po yung ating amihan na sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero nahihila po yung hangin dahil po mayroong steering environment nga po dito sa itaas. Ayun o, laki ng steering environment. Ayun, nakikita nyo po yung galaw ng hangin. Nagkakaroon ng pool at hila sa ilang hangin. Yung mean sea level pressure po, ito po yung ridge of high pressure area. So, sakop pa rin ang bandang extreme Nodo Luzon. Bahagya na pong bumababa dito sa pagitan ng South Luzon pababa. So, unti-unti na po, lumalakas na po talaga ng lumalakas yung easterlies natin dito. At unti-unti nang humihina yung lamig dito sa bahagi nga po ng bandang Taiwan na. So, pagpasok talaga ng March yan, totally, unti-unti nang ninipis yan hanggang sa mapapalitan na po ng malakas na easterlies. Then, lalakas na po yung easterlies niyan pagpasok ng bandang March. Then, doon na natin mararamdaman yung alinsangan na unti-unti yan. So, yan po yung magiging progress yan ha. Sa mga huling linggo po ng February hanggang sa mga huling 2 linggo ng Marso po. Ganyan po magiging progress niyan. Unti-unti, mapapalitan na ng mainit na temperatura at yung ating katawan, magre-react na yan. Unti-unti, makakaramdam na tayo ng maalinsangang panahon na o pakiramdam. And then, the same time, unti-unti, tataas na rin ang ating heat index, yung init pandaman natin. Yan, maunti-unti yan, pagpasok lalo yan ng March. So, yun po yung maging progress yan, pero makikita naman natin dito, hanggang sa huling linggo ng February, ay wala tayong inaasahang tropical wave o sama ng panahon na mamamataan po. So, yung sinasabi ni Pag-asa na forecast na may 2 low pressure area ay gaya nga po na ating inanalyze last week ay wala po tayong nakikitaan yan. So, kung forecast si Pag-asa yan, sundin pa rin natin. Forecast lang naman yan ni Pag-asa. Pero tayo po, mula noong dineclare yan ay wala po tayong naging forecast na may mabubuong
anumang low pressure area yan. At nag-post na rin tayo sa Facebook page yan, yung ating tropical cyclone probabilities. Yung tinatawag natin tropical storm probabilities na halos pareho na ginagamit ni Pag-asa. Forecast pa lamang naman nila yan. Yun ang nakikita ni Pag-asa, may dalawang low pressure area daw. Pero sa ating analysis, wala po. Wala po tayong nakitaan. At nitong huling linggo nga po, nitong February, ay ganun talaga. Wala tayong makaasahan na anumang low pressure area na mamamonitor. Sa ulit nindol, mukhang kalmado naman tayo. Walang masyadong nadedetect na agresibo ang ating seismometer. So probably mga small lamang na mga tremors ang madedetect mula sa data feed ni PBOX. Mula kaninang madaling araw ay walang magnitude 4 na namamataan ang PBOX sa mga data nila. So typically mga minor and some moderate lamang ang mga pagginig. So tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag nito at karamitan ay bandang katimugan pa rin bahagi ng bansa. Especially bandang Visayas at Mindanao ang may pinakamarami. At dahil wala naman tayo namamataan na anumang magnitude 4 ay diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Tingnan natin kung pumalo na ba sa mahigit 700 ang total earthquakes mula sa February data. So total earthquake natin ngayon ay 642 earthquakes. 603 dito is between magnitude 2.0 to 4.0 at 35 sa magnitude 4 pataas o between magnitude 4.0 to 5.0 at 4 ang ating magnitude 5.0. So mukhang matatapos ang month of February na hindi aabot sa more than 1,000 na total earthquakes natin. Pero tingnan natin dahil meron pa tayong ilang araw pa, at least 1 week pa po, baka biglang magkaroon ng maraming cluster ng earthquake. Lalo na dito sa may bandang Visayas at Mindanao na kung saan nag-unrest talaga yung mga tectonic plates dyan. Hindi kagaya sa bandang Luzon. Despite na nagkaroon po ng pag-alburuto ng Caldaon noong isang araw, yung Bulkan Caldaon, at mayon na patuloy pa rin na unrest ang pagbubugan nito na pyroclastic material at mga ilang mga volcanic earthquakes sa bandang Albay, sa Bulkan Mayon, sa paligid ay hindi naman nakapagtala ng maraming paglilindol. Although mga mangilan-ngilan, hindi kagaya sa bandang Mindanao na mas marami ang clustered earthquake. So yun po, nasa total 642 earthquakes na po tayo. So maituturing na kokonti pa rin ito kahit papano. Hindi naman ganun ka-agresibo ngayon yung ating mga tectonic. Kung isasama natin ang total earthquake natin between January to February, nasa 3,130 na po ang total earthquakes natin yan. Kasama na yan ang January to February na po yan. So kukonti pa rin talaga ang total earthquake natin. Hopefully, wag na tayong magkaroon pa ng mas malalakas pa na paglindol para naman ay medyo peaceful naman tayo. So marami pa po tayong problema sa bansa. So mula yan, maging agresibo pa o maging mapagmatsyag po tayo ha, lalo na dyan sa may bandang Sultan Kudarat pa rin po ha. Malawak pa rin ang clustered earthquake niyo dyan na more than 173 total earthquake. Sa may bandang Bogo, Cebu, 35 at 42 naman sa may bandang Davao Oriental. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, February 21, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, February 21, 2026. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na sa ating report. At expected lamang na very gloomy pa rin tayo at maulap ha. So hindi mawawala ang mga isolated rain showers maging dito sa atin sa Metro Manila kahit na mababa sa nakikita natin sa forecast. Yan dito sa ating storm prediction. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.